Okay, magandang umaga sa lahat. Ngayon ipapakilala ko sa inyo ang aking 7 years old Yamaha SA16. Ito siya, okay, all stock. Dinagdag ko lang dito yung ilaw. Ano pa ba yung pinalitan ko yung side mirror. Ito yung side mirror na to, yung sa ano yan, sniper na side mirror. Yung naglagay lang ako ng ilaw sa ilalim. Yung nag-DIY lang ako ng ilaw. Ito, para meron siyang ilaw sa ilalim. At maliban doon, syempre naglagay ako ng box. At yun, kinat ko lang yung sa ano niya, cover ng kadena. Yun lang, ginawa ko lang ng konting design. Maliban dyan, all stock, wala akong binago. Yung upuan, maliban sa upuan pala, ito kinat ko lang yan. Tapos binalik ko rin yung stock na upuan. Sa 7 years na yan, yung upuan na yan, yan pa rin yan. Walang pagbabago. Hindi ko pinalitan ng upuan. Hindi ko pinalitan ng cover ng upuan. Napakatibay, hanggang ngayon buhay na buhay pa. May galos siya pero walang punit. Hanggang galos lang siya, hindi siya nakakalmot ng pusa. Dumudulas lang yung kuko ng pusa. Okay, simulan muna natin sa positive side ng SA16. Sa loob ng 7 years, nakasama ko ang aking motmot. Ang tawag ko kasi dito sa aking motor ay motmot. Yan si motmot. Nakasama ko siya ng 7 years. Una sa lahat na nagustuhan ko sa kanya, syempre mura. Ito ay nabili ko lamang sa halagang kasama na yung tubo kasi 2 years ko kasi siyang hinulugan. Yung normal na price niya ay 69,000 pero umabot ng 76,000. All in na yan. Kasama na yung 2 years na tubo ng pagkuha ko ng aking motmot. Itong SA16. Okay, maliban doon, syempre isa sa nagustuhan ko dito, ako kasi lagi ako nagkakarga ng mga gamit, paninda. Yan, kinakarga ko dyan. Okay, kaya gamit na gamit to. Sobrang gamit na gamit. Kaya di ko maiwanan to si motmot. Napakalaking tulong sa akin. Okay? Maliban niya yung tangke niya, meron siya ng 14 liters. 14 liters yung tangke niya. Kaya pag pumupunta ako ng Bicol, pag nagfull tank ako dito hanggang sa Bicol, 1 or 2 days pa bago ulit ako maggas. Kaya napakasulit ng tangke niyan. 14 liters yung tangke. Kung di ako nagkakamali, yung 4 liters niya yung reserve. Okay, maliban dyan, kinaganda pa nito, hindi siya masyadong mahal sa maintenance. Okay? Sa katotohanan lang po, ang pinakamahal ko pa lang dito na nagastos ay hindi pa umabot ng 3,000. Yung pagpalit ko ng kadena ng nakaraan. At yung sprocket. Kasi mumurahin lang naman kasi yung binili ko, hindi naman yung stock talaga. Pero tumagal yung kadena na stock at yung sprocket ng nasa 6 years. Hindi biro po yun, totoo yun. Kasi inalagaan ko lang siya ng inalagaan sa oil. Tsaka hindi naman ako mabilis magpatakbo talaga. Kaya okay lang naman, hindi pa naman siya yung matulis. Kaya yun, kaya umabot siguro ng ganun katagal. Pero hindi biro po yun. Totoo yun. Talagang umabot siya ng ganun katagal. 6 years. Bago ko pinalitan yung kadena. Okay, maliban dyan. Ano kinaganda nito? Hindi nagbabibrate yung puwitan niya, yung bandang likuran. Pag mabilis na yung takbo mo na umaabot ka ng 80 to 100 pataas. Hindi tulad nung ibang motor na try ko. O kaya yung motor ko dati. Pag tumatakbo na ako ng nasa 69, nasa 80, medyo gumigewang na yung puwet. Dito hindi. Yung gulong niya sa likod, siguro dahil na rin sa mabigat kasi yung motor na to. Pero syempre, sa kabaliktaran niya, dahil nga sa mabigat, kaya mabagal rin yung takbo niya. Hindi siya ganun kabilis, hindi siya pang mabilisan na takbo. Dito kung di ako nagkakamali, yung pinakamabilis ko pala na takbo nito ay umabot pa lang ng 115 kilometers. Yun, kaya kung maghahanap kayo ng motor na mabilis, hindi ito para sa inyo. Kumbaga ang motor na to ay para sa tulad sa akin na hindi masyadong naghahanap ng mamahalin. Kumbaga sakto lang, di siya ganun kabilis. Pero para sa akin sulit na sulit to. Kasi never akong pinahiya ng motor na to, ni Motmot. Sa makina niya, hindi siya ganun kabilis. Pero yung makina niya, simula't simula, hindi pa yan nabuksan. Yung makinang yan. Ginagawa ko lang dyan, change oil. Kung minsan nga nagkukulang ako dito sa motor na to kasi nachi-change oil ko minsan inabot ako ng 3 months, 2 months, hindi ko nagagawa ng monthly. Pero okay pa rin, wala pa rin problema. Kaya hanggat maaari, tinatry ko na alagaan siya. Pero aaminin ko hindi ako masyadong maalaga sa motor. Halata naman siguro. Kasi kung maalaga siguro ako, baka ang ganda na ng motor na to. Baka marami na akong kinabit dito para mapaganda. Kasi ako yung typical lang na gumagamit ng motor, malinisan ng konti, trabaho ulit, gamit, trabaho. Kaya napakalaking tulong sa akin ito ni Motmot. Kaya sa may mga motor dyan, alagaan nyo yung motor nyo,
pahalagahan natin kung anong meron tayo. Kasi tulad nito, araw-araw kong ginagamit, napakalaking tulong sa akin. Siyempre, tipid na sa oras, pagpapasok ko ng trabaho, tipid na rin siyempre sa allowance. Hindi na mamamasahe ng malaki, di ba? Okay, doon naman tayo mapunta sa negative side niya. Sa 7 years na ginagamit ko tong aking motmot na SA16, isa sa kahinaan nito ay yung clutch cable. Yung sa clutch cable niya, pag yung stock na clutch cable niya ay umaabot lamang ng 6 months, putol agad. Di ko alam kung bakit, pero 3 times ko yung pinalitan na ganun. Sunod-sunod yan. Talagang hindi siya umaabot ng 7 months or 8 months. Putol talaga agad. Pero mula nung nakabili ako sa yung mamurahin lang, yung tag 150, yun umabot na siya ng taon. Okay, maliban dyan, yung sa speedometer cable, napakahina rin. Talaga ang bilis maputol. At isa pang issue nito, yung leak sa kanyang karburador. Kaya ang ginagawa ko, tina-turn off ko na lang yung gas pag hindi ko naman gagamitin yung motor. Okay, maliban dyan, yun na nga, hindi siya ganun kabilis. Yung pinakamabilis ko palang natakbo nito, nasa 115 or 16, 17, ganyan. Di pa umabot ng 20. Pero ilang beses ko lang na-try, hindi ko na inulit. Kasi hindi naman tayo nakikipagkarera. Trinay ko lang talaga yan nung maluwag yung daan. Kaya all in all, para sa akin, sulit ako dito. Tulad din sinabi ko kanina, depende sa paggagamitan nyo yung motor. Kung sakaling bibili kayo ng motor, depende sa inyo. Kung gusto nyo talagang maganda, maporma, syempre hanap kayo ng iba. Pero para sa akin, okay na okay to si Motmot, itong FSA16 na aking alaga. Yun na, 7 years old. Okay? Kaya itong aking Motmot, proud to be na SA ang aking motor. Okay, dahil napakadami na namin pinagdaanan ito. At marami pa kaming pagdadaanan. Yan guys, may mga SA dyan, kaway-kaway. Yun nga lang, wala pa ako ng plaka. Wala pa yung plaka ko at hindi pa daw available. Nga pala, ang dami ng pinagdaanan nito. Actually, ilang beses na ito natumba. Sumemplang, pero hanggang ngayon buhay pa din. Kaya may basag na to itong sa ulo nito, basag. Yun lang naman. Pero di ko pa napalitan at hindi pa naman kailangan. Kasi hindi naman ako yung tulad ng iba na magasgasan o kaya makrak lang, palit agad. Ako hanggat sa kaya kong gawa ng paraan, gagawin ko. Okay? Kaya di ko kay Motmot. Ito nga pala, pinalitan ko na. Ito, napalitan ko na. Yung kanyang signal light sa unahan. Kasi yun na nga, yung sabi ko yung sumemplang. Palit. At ito, napalitan ko na rin to. Yung sa clutch cable niya, sa clutch na brake. Itong handle na to. Napalitan ko na rin yan. Pero madalas naman pag natutumba ako, nalilimutan ko lang na ibaba yung stand. Bibitawan ko na. Kaya yun, pati ako nadadaganan. Ganun talaga siguro. Tumatanda na. Pero ngayon hindi na nangyayari yun. Sa 7 years ba naman? Siguro naman, di na tayo ganun kaulianin. Okay? Okay, sa mga may SA yan, Yamaha SA, kaway-kaway naman kayo. Tingnan natin kung ano, paki-comment naman kung anong naramdaman nyo sa inyong SA, Yamaha SA16 o kaya conversion man yan ng SA. Para malaman natin, malaman ng iba, kung ano bang kagandahan at negative side niya maliban dito sa mga nabanggit ko. Okay, maraming salamat sa panonood. Okay? Maraming salamat sa panonood at be proud kung anong meron kayo. Kasi dito, tulad nito, marami nagsasabi na hindi daw maganda to, pero ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi man maganda sa paningin ng iba o wala mang kwento sa kanila. Pero sa ibang tao itong pinapangarap nila. Kahit pang ilang may-ari pa yan. Second owner, third owner o fifth owner. Kaya pasalamat tayo kung ano meron tayo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.